Tiniyak ng Iran ang ligtas na pagdaan ng mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz sa kabila ng patuloy na tensyon dyan sa gitnang silangan. Pero banta ng Estados Unidos, all hell will break loose kung hindi tuluyang bubuksan ang waterway na dinaraanan ng mga barkong may kargang langis. May umaarangkadang balita si Angela Babad. Mahigit isang buwan matapos sumiklab ang tensyon sa pagitan ng US at Israel laban sa Iran, pinayagan na ng Iran ang ligtas na pagdaan ng mga Philippine flag vessels at seafarers sa Strait of Hormuz. Sa isang opisyal na pahayag mula sa Department of Foreign Affairs, isinaad ng ahensya na nagkausap sina DFA Secretary Maria Teresa P. Lazaro at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi para siguruhin ang mas matibay na relasyon ng dalawang bansa. Bagay na ayon kay Lazaro ay makatutulong sa energy security ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon. Sa kabila nito, muling nagbabala si US President Donald Trump kahapon na binibigyan niya ng hanggang Martes, 8 p.m. Eastern Time o 9 a.m. ng Miyerkules sa Pilipinas ang Iran para buksan ang Strait of Hormuz. Nauna nang nagbanta si Trump na all hell will rain down o darating ang matinding kapahamakan sa Iran kung hindi ito susunod. Inihayag naman ng isang senior Iranian official na magbubukas lamang ng tuluyan ang Strait of Hormuz kapag fully compensated na ang financial damages sa kanilang bansa matapos ang mga pag-atake. Kaugnay nito, sa isang press con kaninang umaga, sinabi ni Senate Committee on Finance Chair Senator Win Gatchalian na kasalukuyang nasa 57 days ang supply ng gas, 47 days para sa diesel at 33 days para sa LPG sa bansa. Sabi ni Gatchalian, bukas lalabas ang inflation report kung saan posibleng tumaas ang inflation rate dahil sa krisis. Kaya naman isa sa kanilang inihahanda ay ang bayanihan free. Tatlong bagay ang components ito. Una yung source of funds. So, kagaya nung COVID, inallow ang executive gamitin yung savings para i-reallocate sa iba-ibang programa. Pangalawa, maglalagay rin tayo doon ng pump priming. For example, kung umabot na tayo sa point na nag-stagflate, meaning bumagsak yung ating economic growth, tumaas ang inflation, so kailangan may nakahanda na tayong pondo para sa pump priming ng ating ekonomiya. At pangatlo, of course, yung mga subsidies or ayuda, no, na naka-spell out na rin doon kung ano yung pwede nating ibigay. At pangapat, mayroon rin kaming iniisip doon, baka pwede tayong magbigay ng mga relief. For example, sa SSS, sa GSIS, sa mga government financial institutions na magkaroon muna ng moratorium sa mga pagbabayad. No? Samantala, inaasahan ang suspensyon ng excise tax sa April 12 o 13. Pero suhestyon ni Gatchalian, para maramdaman agad ng publiko ang pagbaba ng presyo ng langis, dapat i-refund ang excise tax na nauna nang nabayaran ng mga oil company. So marami dito sa old inventory niya bayad na yung excise tax. So kahit na i-suspend on April 13, no? Kung ibebenta yung old inventory, hindi man natin mararamdaman yan. Ayon kay Gatchalian, naipasa na nila ang paunang report mula sa pagpupulong ng Protect Committee at muli magkakaroon ng deliberasyon sa April 13. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Hindi otomatikong bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo kahit nakakuha ng safe passage ang Pilipinas mula sa Iran para makadaan ang mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Ito ay ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang Strait of Hormuz ay daanan ng mga barko na may dalang krudo at natural gas. Nilinaw din ni Garin na ang matitiyak sa ngayon ay ang tuloy-tuloy na supply ng produktong petrolyo para walang anumang pagbagal sa ekonomiya ng bansa.